Ngayon taon ang pagdami ng mga sasakyan sa kalsada hindi na talaga mapipigilan. Kaliwat kanan kasi ang paglabas ng mga bagong modelo sa iba't ibang brand dito sa bansa. Kaya tuloy ang maraming commuter, pasahero, driver at lahat ng mga tao sa bansa na nasa syudad ay lubhang apektado sa mga nangyayaring ito. Kaya naman kung sawa ka na sa isang four-wheeler na hindi makausad dahil sa hirap isiksik, pagkasyahin sa makikipot na kalsada, well tiyak marahil ang video na ito ay para sa iyo. Dahil kamakailan lang ay inilabas na rin sa wakas ang bagong modelo ng Toyota na siguradong magugustuhan ng marami sa atin. Ang pagiging affordable package, mga katangiang teknolohikal at ilan pa sa mga advanced sense and modern specs nito ay malalaman mo. Ano nga ba kaya ito? Pero bago yun syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede mo click ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Ipinakilala na ng Toyota Motor Philippines ang isa sa pinakamahalaga at bagong modelo nito ngayong taon, ang Toyota Wigo 2023 model. Kaya naman kung naghanap ka ng isang sasakyang maaasahan mo sa pang-araw-araw, yung tipong napakadaling dalhin at isingit sa matatraffic na lugar, itong modelo na yata ang maaasahan mo dyan. At bukod pa dyan, matipid sa gasolina at di ba paawat sa bilis din ang ipinamamalas nito. Ngayong taon sa pagbabalik loob ng modelong ito sa bagong versyon ay malalaman natin kung ano nga ba ang mga nai-update at naidagdag na wala sa dating modelo. Mukhang may malaking improvement nga naman kung titingnan pa lamang sa external nito. Mas naging sporty looking kasi ang datingan mula dito sa front face hanggang sa rear portion nito ay ibang iba na rin talaga. Ang buong kaha na mas pinalaki ang sukat pero slim type pa rin ang pagkakahulma. Kaya tuloy marami sa atin ang talagang humanga rin sa modelong ito. Kasi nga naman mas convenient lalo na sa maliliit na pamilya, yung tipong 4 to 5 lang kayo sa buong miyembro. Ay bagay din talaga ito. Isa pa, mas madali rin kasing hanapan ng parking space at literal na matipid kumonsumo sa gasolina dahil sa mas magaang ang buong timbang ay talagang makasusulit ka sa pang-araw-araw. At isa pa, ang bilis nito ay hataw din pagdating naman sa performance actual. Kaya kahit i-long ride, i-city ride o kahit saang ride ay pwedeng-pwede talaga. Ang bagong itsura ng modelong ito ay mas attractive na. Sinamahan ng headlamp na naka-split type LED na at fog lamp na illumination LED type na rin. Mas visible ito lalo na kung sa gabi mo ito gagamitin. At kasama dyan, ang buong tail lamp o brake lamp nito ay naka-LED na rin, maliban na lang sa iba pang combination lamp nito na halogen type naman. Maganda rin ang pagkakakurve ng buong rear portion. Ang overall looks ay talagang may major improvements kung titingnan. Pagdating naman sa ibang bagay, itong modelo ay sinamahan na rin ng mga modern specs and features, kagaya na lamang ng pagiging push start button nito at smart keyless entry, kaya hindi na masyadong hassle paganahin pa. Ang buong interior ay kasama din sa nag-improve dito. Mas lumawak kasi ang space at mas naging komportable. Ang mga seats din kasi nito ay adjustable, foldable, may mga headrest at makapal na foam. May power window na rin ito at maraming mga cup and bottle holder na kasama. Medyo high-tech na rin ang side mirror dahil sa power fold and adjustable na rin ito. Since hindi rin ganun kalaki ang modelong ito, ay hindi rin nakakangalay o nakakapagod dalhin, lalo pat ginamitan na ito ng electronic power steering type. Naka-tilt in telescopic at rack and pinion. Di-adjustable ang steering column kaya kahit medyo malaki ka ay magkakasya ka dito. At ang isa pang bagay na magugustuhan mo din dito ay ang kanyang infotainment system. Nilagyan na rin kasi yan ng freestanding 8 inches na monitor screen na may kasama na ring Apple CarPlay at Android Auto. May mga speaker na rin ito kaya ang audio system ay napakainam. Isa pa, ang connectivity ay maaasahan mo rin. May Bluetooth na kasi ito at FM and AM radio. May USB and auxiliary input at accessories power outlet socket na pwede mo namang pag-charge dyan o gawing charger ng iyong cellphone gadget. Pagdating naman sa mga safety and security mga kaibigan, itong Toyota Wigo 2023 model ay hindi rin pahuhuli sa mga makabagong sistemang ito
na makatutulong para mas maging ligtas at mapataas ang seguridad sa bawat araw na pagsakay. Katulad na lamang nitong bagong security features o safety features na rin sa modelong ito, ang built-in digital video recorder na hindi mo na kailangan pang magpakabit aftermarket dahil kasama na mismo yan dito sa modelo. Isa pa, nilagyan na rin ito ng reverse camera at backup sensor for better parking procedure. Kung nahihirapan ka pang mag-park, well, sa modelong ito, mas madali na lang din gawin yan. Bukod pa dyan ay sinama na rin niya ng iba pang mga safety sense kagaya na lamang ng anti-lock braking system o ABS sensor na nagpe-prevent sa pag-lock ng gulong kapag bigla mo itong naipreno sa hindi naasaang pagkakataon. Meron na rin itong kasamang vehicle stability control system na kung saan pinapanatili ang balancing pagtakbo nito kung sakaling bigla ka man makadaan sa mga pakurbadang kalsada, malulubak o kaya naman mababato. Nasa pamamagitan nito ay mapapanatili ang maayos na pagtakbo nitong sasakyan. May kasama na rin itong Hill Start Assist Control para sa automatic variant. Magagamit mo naman ito sa mga paahon na kalsada dahil kahit papano'y hindi mo na kailangan pang pigain ng matindi ang brake kapag nahihinto ito sa matatarik na lugar. Sa Hill Start Assist Control System ay otomatiko na itong titigil sa posisyon kung saan ito nakahinto pansamantala. Bukod pa dyan ay marami pa rin itong mga basic safety features kagaya na lamang ng 2 airbag sa passenger driver side. May kasama na rin pala itong electronic brake distributor o EBD. May mga seat belts sa kada upuan with pre-tensioner force limiter. At isa pa, meron na rin itong front and side impact beams para naman kung sakaling magkakaroon ng collision ay hindi basta-bastang madadamage o mapupuruhan ang mga nakasakay dito. At pangkaragdagan pa sa mga safety features nito sa bagong modelo nitong Wigo 2023 model dahil sinamaan na rin yan ng child safety locks, ISO fixed child mounts at day and night rear view mirror. Ang mga bagay na safety features na yan ay kasama na at kumpleto na sa pinaka-top variant nitong Toyota Wigo. Pagdating naman sa security features, ito ay hindi rin pahuhuli. Sinamahan na kasi ng mga makabagong security system para hindi na rin basta-bastang makarnap o manakaw ng kahit na sino man. Meron na itong central locking, power door locks, anti-theft device, at engine immobilizer system. Gamitan man ng traditional way ng pagkakarnap o ilang mga tools electrical procedure ay hindi rin uubra sa mga ganitong klaseng makabagong security features na meron ito. At kung usapang makina naman mga kaibigan, mas pinalakas na raw ito kumpara sa dati at mas pinaganda na rin ang performance nito. Pinapagana ng 998 cubic centimeter na displacement capacity o 1.0 liter gasoline engine inline 3 cylinder, 12 valves at dual overhead camshaft engine na sinamahan ng 1KRVE na code nito. Pagdating sa performance level, ito ay ginamitan na ng CVT type transmission o continuously variable transmission. Mas gumaganda kasi ang performance output na nagagawa sa ganitong pamamaraan. At isa pa, nakatutulong din na mapatipid palalo ang konsumo ng gasolina. Kaya karamihan sa mga naka-CVT type, bukod sa tahimik ang pag-andar ay talagang mabilis ang arangkada. Na pagdating sa maximum output naman, ito ay kayang mag-produce ng 67 horsepower sa kada 6,000 revolution per minute at 89 Nm of torque naman sa kada 4,400 RPM. Kaya naman pagdating sa kabuang bilis, ito ay kayang umabot ng hanggang sa 100 km/h. Ang fuel supply system na direct injected type ay may fuel tank capacity na 36 liter at kayang kumonsumo ng hanggang sa 25 km/l. Matipid-tipid at may kalakihan sa fuel tank capacity kaya malayo-layo na rin talaga ang mararating mo niyan. Pagdating naman sa braking system, sa front ito ay ginamitan ng ventilated disc type at rear brakes naman na drum type. Ang mga suspensions nito ay napaka-reliable na rin kahit sa malulubak mo man maidaan. Dahil sa front ito ay ginamitan ng independent MacPherson strut at rear suspension na torsion beam with shock absorber and coil spring. Ang front and rear nito ay may stabilizer bar, kaya ang laro ng bouncing ay napakakalmado lang. Ang kabuuang sukat ng gulong nito ay bagay lang din sa kabuuang sukat
ng buong body figure nito. May 175 by 65 R14 na lapad at naka-tubeless tires at alloy na mags. Pagdating naman sa dimensions and capacity, ang haba nito ay nasa 3,760 mm. May lapad ito na 1,665 mm at may taas na 1,515 mm. Ang wheelbase size naman nito ay nasa 2,525 mm at ground clearance na 160 mm. May 5-seater at 5 doors na rin. May compartment storage na kahit papano ay pwedeng paglagyan ng ibang mga bagay at very flexible kahit saan. Itong Toyota Wigo 2023 model ay may tatlong klaseng variation na inilabas dito sa bansa. Unang-una, ang standard variant na Toyota Wigo 1.0J manual transmission. Nagkakahalaga ito ng 609,000 pesos dito sa bansa. Ang sumunod naman dito ay ang Toyota Wigo 1.0E CVT type transmission na nagkakahalaga naman ng 684,000 pesos. Pagdating naman sa pinaka-top variant natin, ito ay ang Toyota Wigo 1.0G CVT type na nagkakahalaga naman ng 724,000 pesos dito sa bansa. Ang mga presyo nito kung tutuusin ay mas affordable kesa sa mga sedan type na 5-seater. Kung pareho lang din naman ng specs at ng features yan, ay mas okay na rin sigurong magkaroon ng Toyota Wigo na usanay po pwede mong isingit sa matatraffic na kalsada at mas madaling dalhin at hanapan ng parking space. So hanggang dito na lamang po siguro ng ating video, pero bago po tayo magtapos ay nais ko po muna magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta at tumatangkilik at nagabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago ka pa lamang po dito sa ating channel, baka naman kaibigan po yung maklik ng subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update palagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment mo sa ibaba kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito. Huwag kang mayang mag-comment kaibigan upang nang sa ganun ay masagutan ko rin mga nais mo pang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is Oblis Collection. Thank you!